News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 9 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga sa iyong atanan mga kaagri. Ari na liwat kita sa usana mahinungdanon nga episode sa nato no programa. So, kumusta man ka mo sa niya na nga maoran nga kaagahon San Martes? O hinaoton tanong nga kamo nga tanan inaada sa maupay nga kamutangan. Aluwas ngan komportable. Sabot nga san sini nga nagpapadayon naton nga pag inuran-uran ano. Oo, kay may dakitagin babantayan nga LPA nga basar sa aton report nga nabasa no kagabi. Latest report nga ako nabasa in pwede nga maging bagyo liwat. Di din dapit sa Eastern Visayas. Mao nga maghirot kita nga tanan. Sini nga aton maoran nga malain nga panahon. So, aton good pagpahinumdom nga permi naton i-check an aton mga authorities, naton mga Facebook pages, naton mga official government nga mga pages, kadalasan sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, and DRRMC. Para dito sa aton lokal, daan City Public Information Office, an CDRRMO, and Facebook page liwat ni Mayor Raymond Uy para makakuha kita sa mga sakto ng mga latest nga mga updates especially kung may mga anunsyo sa pag-suspend sa klase. So anyway, mga ka-agri, yan ang Martes. Pa yan natin tupiko kay aton nagpapadayon an aton pagharampang san kakulop nga topic anadto nga ubi processing facility dito sa Leyte. Nga aton liwat makikilala naton mga partners san Fatima Multipurpose Cooperative dito gihapon sa Leyte So aton sisilipon kung paano sira naging kasugbong sa naton mga parag-uma dito sa Fatima MPC. Ngan kung paano an pagburublig ito nga bayanihan spirit paano ito nagreresulta sa pagkamanilampuson sa sektor sa agrikultura. Oo nga miskan nga maoran. Hopefully nga dire ka mo bumaya sa aton programa kay para mahibaro katanan. May dalat kita updates and weather. Meron niyan ito in matikang mismo sa DOST Pag-asa. Anyway, antes kita kumadto sa aton mahinungdanon nga tupiko yan ang kaagahon. Aton anay matahon na naton kalugaringon. Ay linabinakay yan ang maoran-uran maupay gud yan ang kumaturog la. Siguro sa iyo na idlip-idlip pa. Mao nga durungan kita nga maging alert, alive and enthusiastic. Durungan kita nga magunat-unat sa kanta nga halad sa aton sa Department of Agriculture, adiyan ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon. Malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong
bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, siguradong pagkain sa buong bansa. Ito ang salamat sa naton mga maduruto nga mga parag-umangan mga risda. Sa aton mga parag-umangan mga risda, no? Manghirot ka mga tanan, nabinasan sini nga aton malain nga panahon. Aton oras, 16 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita mga kaagri sa aton programa, nga sa aton pagbalik. Aton nakakaupod dan aton kasugbong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 para ilagay sa aton ang atong tupiko yan na, no? Ang pagpadayon sa ube processing facility nga ang mga partners sa Fatima Multipurpose Cooperative. Adiyan na yung mga pipera nga mga pahibaro. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 19 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa aton programa anaton kompas nga naton kasugbong sa makabago nga pag-umaan sa pang agrikultura. Dinilay ni sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. And by the way mga ka-agri anini nga ato programa inahimugso pinaagisan kolaborasyon sa Department of Agriculture, Presidential Broadcast Service, and Presidential Communications Office para makahatag sa aton sa mga impormasyon bahin sa mga pitad inisyatiba ngan programa sa Department of Agriculture. Ngan kaupod naton sa Master Control Sara Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Ezra Taro. So mga ka-agri, kaya na natin paihaon pa, Adi, aton niya na mababatian, nga naton mahihilingan, sa naliwat nga, mahinungdanon nga usapin, nga sigurado kita, nga may da kita makukuhaan san kinaadman, nga inspirasyon para sa aton mga parag-uma, nga sa aton mga kooperatiba, o sa mga namamati nga da nga miyembro san kooperatiba, o pa nga pamati ka mo, kay damo aniyo makukuhaan na kinaadman. So, naton yan na tupik ko. Saring ko pa kanina, ang pagpadayon, sa tupik ko kakulop, ang pagpadayon sa ubi processing facility nga discussion, nga naton liwat mababaruan, ang mga partners o kasugbong sa Fatima Multipurpose Cooperative. So, anin nga aton yan na episode o sa ini nga pagpadayon sa istorya sa inobasyon ngan kooperasyon. Kung paano-anoan ube processing facility iton hinay-hinay nga nagahatag sa pangabuhian sa naton mga paraguma dito sa aton hipid nga probinsya sa Leyte. Ngan panano nga nagsiserbe nga pundasyon ang Fatima Multipurpose Cooperative sa pagpaduso sa minus wagon nga pangabuhian sa mga baryo-baryo sa komunidad. So para hatagan katasan kasayuran sa sining aton tupiko, yan ang kaagahon sa Martes. Aton mapaso nga welcome sa aton programa. Anaton always partner naton lot kasugbong dito sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Aton welcome si Miss Janena John Lera Brosas and Public Relation Officer sa Department of Agriculture RFOA. Upay nga aga mga kasangkayan, aadi kita yanahit atong episode na atong farm radio program ang usapang agrikultura nga iyo mababatian ug makikitaan gihapon through Facebook Live. Estasyon na aton Radyo Pilipinas sa Sugod, Calbayog, nganin Borongan. Iyo kami makikitaan o mapapamatian kada Lunes kuto Biyernes nga adlaw, alas 5 kutob alas 6 aga. Syempre mga kasangkayan, ini nga aton programa indaraha iyohan Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ako ngayon ang iyo makakaupod para na naton nga episode. Ako, Janena Brosas, ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section.
Then of course, before kita magpadayon hini nga aton programa, allow me of course to greet han aton mga namumuluhan ha DARFO8. Una na nga daan aton Regional Executive Director, Director Andrew Rodolfo T. Orais. Kaupo niya ang duduha nga magtibak sige hapon nga Regional Technical Directors, Director Jeneline R. Almeria nga ni Director Larry U. Sultan. Good morning po, ma'am and sir. Ngayon, of course, ang aton mga kaupot, at mga katrabaho ha Department of Agriculture RFO8, ngan hingad tumananuhan nga tanan nga nan mamati, especially ang aton mga parag-uma nga naghuhulat hinin nga aton programa para makabati hin mga updates or mga information nga makakabulig ira adlaw-adlaw nga operasyon ha umhanan. So mga kasangkayan yan nga adlaw wari kita maihatag ha iyo nga news update. Pero mga kasangkayan, igpapadayon naton ang aton discussion han nakalabay nga mga episode kundi parte han ube processing facility. Since we are really promoting ang ube industry dinhi ha aton rehiyon. So kasumpay hinihan amon pagbisita han bag-ula nga establishmento ang ube processing facility didto ha tunga Leyte. Kundihin ang paghimugsuhin ang paghimugsuhin nga aton establishmento in nag-agi gihapon mga kasangkayan dirila han pag-aprobar han Board of Directors han Fatima Multipurpose Cooperative. So aside of course ito siring paman original iton nga pag-aprobarhan mga Board of Directors. Pero saan pa man inigin propose, saan pa inin kumbaga gintikangan is nagkamay-ada of course gihapon mga researches para mapamatuod nga saktugod nga may potential ang ube industry dinhi ha aton rehiyon. Salit diri niya basta-basta laano nga aton pag tindog han ube processing facility. So para han aton kadugangan nga hibabruan kung ano pa ba ang aton masasabtan parte hit ube farming, ano pa ba ang ikakaupay, ano pa ang maupay naton nga mahihimo ha ube farming. Aton pamatian yan ang mga kasangkayan and senior agriculturist ha Phil Root Crops ha Visayas State University, amo hi Mr. Juscoro Bulatete Jr. Kaupod niya ang usaliwat nga affiliate faculty on biodiversity ha VSU gihapon hi Miss Marie Quinones. I'm Mr. Juscoro M. Bulatete, Senior Agriculturist of Philippine Root Crop Research and Training Center, Visayas State University. So, as a Senior Agriculturist, I'm focusing on the production side of the Fatima Multipurpose Cooperative. So, more or less, we usually do the technical aspects in terms of the production support with the Fatima, especially the farmers. We do training, the massive training, or the detailed training of the cultural management practices from planting up to harvesting. In our germplasm collection with developing crops, we have more than 200 accession. So far, we have the white, the rainbow, and the purple. But mostly in the processing plant, we usually prepare the purple. Mostly the purple commands a higher price compared to the white. And the color and there's also aroma, but of course, either purple and white, may purple na aroma, mayroon din aroma na white. The purple variety, of course, it is inherent in the variety, but the purple coloration of ube is very subjective to the soil and environmental condition. Example, if you have soil which is more acidic, so it might be that the anthocyanin will change from purple to lighter, that one. The application of especially the organic fertilizer is very important when you cultivate the ube. So yeah, as I said, if your soil is not good, so there might be changes in anthocyanin content, subject sa sulfates, temperature, and others. But of course, yung pag-rehabilitate din sa lupa, na mas maganda yung ganyang quality,
mas makultivate natin ng mabuti, apply ng mga inputs, especially the organic, is very important because in organic we have a lot of mga micronutrients that will help the bulbul colorations of our ubi. The good agricultural practices, we introduce them from whole operation, from planting up to the harvesting. So, tinuturuan natin sila kung paano mag-select ng lupa, mag-prepare ng mga pananim, paano maglagay ng mga fertilizer, right fertilization, the combination of organic and inorganic fertilizer, then up to the maintenance and harvesting. Yung naka-advantage ni Fatima kasi yung Fatima, konektado siya with the farmers. Then, at present, yung partnership with Fatima with different organization, lalong-lalo na yung ating mga NGO, yung mga private na organization, yung mga farmers association, nakaling na sa kanila. So, assured yung ating mga farmers na whatever they produce, they have agreement with Fatima. So, talagang bibilhin yung lahat ng produce nila with Fatima. So, they're assured market. We are also the government. So, lahat ng aming participation with the training, lalong-lalo sa mga farmers, it's a free. Contact na sila sa aming opisina, no? Through our Facebook page, or pwede silang pumunta sa aming office sa Visayas State University sa Philippine Root Crops. So, yan, i-set namin yung mga engagement natin. Ako po si Julio Cesar M. Katangkatang, agriculturist sa Federico Maceda Farms, Barangay Calzadahay, Pastrana, Leyte. So kami as of now, focus kami mainly sa ube and then sa sweet potato na two varieties. SP25 violet and SP30 yellow. Sa akin po, bago po ito, pero although I know the programs of high value crops since dati ako sa LGU. So sa ube farming is bago to sa akin kumbaga. So since I applied for this position, alam ko naman po yung yung commodity na itatanim dito. So in advance nag-research na din po ako ng ube management and practices. And after ko ma-hire, nag-undergo din kami ng training through Philroot Crops sa BSU, through Sir Jojo. So, sa training namin, nalaman ko pala na ang ube is pwede incorporate sa forestry, which is matagal nang pinapractice ng mga locals natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Since sa ube is considered as high value, yun nga lang matagal yung harvest, pero yung demand is hindi lang sa national, pati international, kumbaga. As far as I know is, kulang ngayon ang supply sa international, kumbaga. So, pag kami nag-successful dito, so, I think makaka-distribute kami kahit porsyento lang or 1% sa needs ng world or nations outside Philippines, kumbaga. So, based sa training namin, hearing it from Sir Jojo sa Philroot Crops na ang Bohol is nag-shrink daw yung production nila sa ube. So, this time, I think, yung Eastern Visayas ready na mag-engage or mag-top in terms of top producing sa ube na commodity, kumbaga. So, since nag-training kami sa Philroot Crops, we practice the good agricultural practices, seek advices from locals because wala naman tayong alam masyado nung una sa ube. So yung conventional farming din sa modern, mas maganda paghaluin, kumbaga, i-apply, kumbaga. Sa management naman, sinusunod lang namin yung advices ni Sir Jojo sa Philroot Crops, and then may konting innovation, kumbaga. Sa innovation na yun, through sa YouTube, social media, nanonood din kami ng mga practices from all over the world din. Mga international na management and also sa local. As a new engaged sa ube farming,
So, I think sa ube may pera sa ube kumbaga. And then although 8 months yung production niya, hindi ko naman sinasabi na mag-focus sa ube as long as mayroon kayong high value, may rice area or may livestock. Mag-spare din sila ng time sa ube and then land kumbaga. I am Cecil Marie Quinones. I am a affiliate faculty of the Biodiversity Research Center, but I am a faculty of the Department of Soil Science. Being connected with the Biodiversity Research Center, I was appointed as a division head. The Biodiversity Research Center provides technical assistance in the promotion of the rainforestation Aquilaria ube farming technology, so that we promote biodiversity conservation, watershed management, and also sustainable agrowood production. We have partnered with Fatima MPC in putting forward a livelihood model where we integrate the ube in our approach for rainforestation. Okay, I have mentioned about a livelihood model. Now we think of a long term, we think of a period. When we speak about livelihood, we think of the long term, medium term, and the short term. Now we integrate ube in this approach, and we treat ube as the short term commodity. We promoted rainforestation, but farmers would say, okay, when we do that, we won't be able to earn money, but we needed money. So while they do rainforestation, planting native trees, and also doing the Aquilaria farming, we integrate their ube so that in just 9 months or so, they would be able to get ube, harvesting ube, and then sell that to the market, and then they would have income while waiting for those trees to be growing. Carry out capacity building activities such as training of trainers. We also send students to ube production farms so that they would carry out research themes related to ube production and how to manage the soil to optimize ube production. And at the same time, we are into monitoring of these ube production sites and then provide our assessment and then relay that to the farmers. We do that at least 3 to 4 months in a month. Ube farming is lucrative. We have a sure market to that. Now, if you integrate that while doing rainforestation, Aquilaria farming, we assure you that you will be earning your profit. Iyo lang na batian ang mga technical nga kaangayan mga kasangkayan han parte ube. So, dinhi aton dapat may ada talaga potensyal ang ube. May kwarta ha ube mga kasangkayan. Salit man diri liwat basta-basta nga gintikangan ini nga magkamay ada kita ube processing facility nga asing paman mahitungod gihapon ang Filipino Ube House nga ng Fatima Multipurpose Cooperative. Ini ang paghimugso hini ang pagtindog hini nga ube processing facility siring paman in may panuyuan nga mabuligan gihapon ang aton mga parag-uma para padayon ug kundi pa man nagtatanong in makagtanong na hinube haira mga umhanan kung potensyal gihapon ang iyo tuna para pagpatubo hinube. So nakadugang gihapon na aton hibabruan nga hinagkamay-ada kita sakto nga hibabruan parte han pagtatanong han ube. So mga kasangkayan, we are encouraging again all the farmers nga baga may ada plano pag-venture hin iba nga mga igtaranon kung nag-uumakahin rice na, kung nag-high value ka na, pwede niyo testingan gihapon ang ube farming. Sa rin pa man mag-integrated farming kita. Kaya ube farming may ada kwartangan, may ada na kita potensyal nga market, kundi amo ini ang aton Fatima Multipurpose Cooperative. So again mga kasangkayan, para gusto mag-inquire kung paano hira makakagbaligya or paano hira makaka-connect, have Fatima Multipurpose Cooperative. Kung may plano na kamo magbaligya iyo harvested ube, pwede ka mo magpakian or makigsumpayan ha Facebook page han Fatima Multipurpose Cooperative,
O pwede gihapon ka mo bumisita nga diha amon buhatan ha High Value Crops Development Program didi ha DA Region 8. So bilhala po niyo hain din it opisina han High Value Crops and didto kamo i-direct han aton mga kung diri man kun hinuman po an aadto nga officer in charge or an aton mga guard igtutudlo kamo kun hain an opisina han HBCDP kay hirap po ang technical nga nakakabaro or hiragihapon ang technical nga nakikigsumpayan ha Fatima Multipurpose Cooperative. So dinhi ko laanay temporaryo tatapuson ini nga aton programa. Hasunod liwat naton nga mga episodes. Ako ngayon Utro Hijenina Brosas ang iyo nakaupo diyan nga adlaw. Damo masalamat ngan maupay nga aga. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Yes, mga salamat sa ato nakaupod sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Thank you very much, Miss Jenena Jonalera Brosas. And of course, mga salamat sa aton mga nakilala nga mga kasugbong partners sa Fatima Multipurpose Cooperative dito sa Leyte. So, mga ka-agri, maupay nga aton masuportahan ini nga pagpaduso sa aton Department of Agriculture nga an aton rehiyon Eastern Visayas asya na an maging top producer sa ube, di ba? Kay sarang pangani pahayag sa naton agriculturistic ang dito sa Leyte nakitaan nera nga may dasan kakulangan sa supply dito sa world market manan buhol liwat, di ba? Nga guti ayan nera supply sa nera production sa ube. So maupay nga nakakita siya sa gap sa sining production sa supply sa ube sa merkado. So siring pangani, di ba? Strike the iron while it is hot, di ba? So maupay nga maging manilang puson talaga ini. Especially nga ang ube and marasa man good talaga, di ba? So, sino mga may paborito ang ube? Sabi na pagpasko, diba, nito nga aton mga kakanin sa ube, adoy karasa good man talaga. So again, hinautunta nga maging manilang puso ng aton mga parag-uma sa ube nga na naton departamento. Ngan by the way mga ka-agri, kopay liwat mahibaruan nga kundiin ang ube, in-integrate nera para sa naton reforestation, diba? Kaya naton mga kabukiran, naton mga kabundukan, nagugutiay na natin mga puno. So, kaupay nga nakakamiada sa reforestation initiatives mabuligan dito natin mga parag-uma nga naaghat sira nga pumulig sa sining paningkamot sa aton departamento nga mahibalik an kalibsog sa aton kalibungan. So, again, anaton paglaom san pagkamanilang puson san sining pitad inisyatiba san aton departamento ngan san aton mga paraguma dito sa Fatima Multipurpose Cooperative. Aton oras 42 minutos ang naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan sa aton pagbalik aton makakaupo din naton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral para sa aton weather update. Sa pagkaya na adianayin mga pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2.
sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 44 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Anaton kompas sa makabag-o nga paguma dinhila sa aton estasyon. 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. And by the way mga kaagri, sa mga namamati sa aton yan sa radyo, siguro na shock ka mo nga kundiin siguro mga kabutngaan na sa aton programa sa nakapamati ka mo sa aton sa naton programa. So aton na pagpahigbaro nga iton in mahitungod sa adto nga medyo dire stable nga source sa aton kuryente kay kanina in medyo nagparong-paro. So yan na, stable na kita. Naton ta nga magduro diretso ini. Anyway, mga kaagiri, kay malain naton panahon kinahanglan nga maging ikmat kita. Magbantay kita sa aton mga abiso sa aton kamatangan sa naton panahon. Mao nga adi an aton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral para sa pag-isgot sa aton sa naton weather update adi si Sir Obet Badrin. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Kalayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong imo-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Makikita nyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakahuling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area.
So as of 2 a.m. po, no, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning. Makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, ina-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 a.m. po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po ng ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po, no, dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 a.m., meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung maaaring mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, ng malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, no, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, no, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, ang nakakaapekto na po yung trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan. Maging ang Bicol Region at Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 25 to 28 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan, na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island Region. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa
Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning pero inaasahan natin nakatamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph, lalo na po mayroon tayong mga minomonitor na 2 low pressure area at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Yes, mga salamat Sir Obet Badrina sa komprehensibo nga weather update para yan nga adlaw San Martes. So mga ka-agree, diba, duha nga low pressure area natin ginbabantayan nga kundi na posible nga maging bagyo. So maging mabinantayon gud kita, maging ikmat. So adilaan aton pipira nga pagpahinumdom para maging taluwas kita kita nga na naton pamilya. So una, permi kita mag-check sa mga balita So pamati sa radyo, TV o official nga mga social media accounts sa naton mga authorities Pag-asa sa Facebook TOST-Pag-asa an era official Facebook page. Ang mga anunsyo sa LGU nga mga ahensya nga may kalabutan sa kalamidad. So gad sa NDRRMC Coast Guard liwat nga sa OCD. Ngan iandam liwat yung emergency kit. So sa emergency kit, siguraduhon nga mayra ka mo sa flashlight, radyo nga di baterya, extra batteries, mga bulong, pagkaon, tubig, bado, pipira nga mga bado, ngan mga importante nga mga dokumento. So para sa time sa evacuation madali na lang mo nga makakuha sa iyo mga kinahanglan nga mga gamit. So diri na nga magkakabarikaso pa kung nanon kukuhaon, di ba? Pantulo, i-secure ang iyo balay. So kung bangin ang iyo ato nakikita na niyo nga bangin pwede luparon. So kung pag-secure na kamo sa iyo balay, payo na niyo mga bubong na niyo mga alulod. Ngan magplano sa evacuation. So iyo hibaruan manhain ba ang mga haraning evacuation center. And of course pagplano ka mo sa iyo pag-communicate sa niyo mga barangay officials. Kasi ragod kasi yan una nga mga kabulig sa aton. Ngan lastly, of course ayon naton kalimtan nga aton duwa tatamano na naton mga hayop nga gin-aataman, di ba? Ayon naton kalimtan na naton mga 4 babies, niyo mga hayop sa mga aton mga parag-uma. Anti ko man nga kamo ini ginataman gud niyon mga baboy kung ano pa iton nga mga hayop. So sira may dagyapon kay nabuhi. Especially itong mga ayam ko usually kasi asya ko nakikitaan nga adalano na babayaan. Ang nautunta nga katangatanan nga mga for parents maging responsable kita. Ayon naton sa rabayaan sa sining malain nga panahon sa sining mga emerhensya. So again padayon kita nga maging ikmat ngan mabinantayon san sining malain nga kamutangan san aton panahon. Aton oras 57 minutos ang naglabay sa alas 5. Matatapos naton programa alas 6 na. Nga din ang katapos ang aton sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa aton programa Usapang Agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga nagsubaybay, nga nagsusuporta permi sa aton programa sa kada episode Ngan mga ka-agri, permi naton hinumduman nga anaton mga parag-umangan mga risda, siraan backbone sa aton sosyedad.
Bueno, ginaimbitahan kam namon nga dumuyog naman pamatisan aton masunod nga programa Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako niyo nakaupod yan nga Martes Suzette Pretencio. Nga nakaupod liwat naton sa Master Control Sara Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Aton oras 2 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 6. Updi kami otro niyo buwas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa aton kasugbong nga aton kompas sa makabag-o nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.